Okay, padayon ka sa tuwang Sunday School. Itong alihan na ito ang mga Bible sa Ephesians chapter 2. At ang basahan na sugod sa verse 4, paingon sa verse 7, basahan ako sa English, and then ako ngayon si Ati Bebek to read it in Cebuano. Okay? Verse 4, ayun sa verse 7. Sama sa sa English. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Cebuano. 4 to 7. May isa lamang kalawang Ephesians 2. Makanda ko sa layo, ang galoon, ugugma sa Diyos, alang kanato. Bisan gani, nga ganiadto, patay na kita sa Espiritu, tungod sa atong pagkadautan, ibanhaw kita, niya uban kang Kristo. Naluwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. Ibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron makari uban kaniya dito sa kalangitan. Dibuhat kini sa Diyos, at umaambot ng mga panahon, ipakita niya ang naghunati niyang grasya diya sa kaayo na iyang ipakita ka na kung pinaagi ka Kristo. Okay. Ito ni tugyan na sa Ginoo atong yampo. Ampo ta. Ampo ta. Among Dios, pagbubuhat sa tanan ng mga butang. Diyos nga inugdan sa tanan kaalam kaibalo inuman sa tanan. Lord, kami nag-hangyo diya sa imong grasya nga tabangan mo kami, Lord, na inyong tagon na sa among pagtuon Ginoo sa mga pulo sumala sa sinulat Ginoo sa sumpong mahitungod Ginoo sa imong grasya nga kini, Lord, ang mga masabtan sa simple Ginoo nga pagpanahon. Masabtan na mo Ginoo sa yano, Lord. Iyahay kami nga lunlun kamatuoran Ginoo nga mga madungog. Tungod kay kini nga kamatuoran, Lord, mo mong kini ang among sumbanan. Mo niya ang among giya sa pagkinabuhi Ginoo. Isip imo mga niluwas inyong mga katao. Lord, nag-ampusag kami alang sa mga kaigsunan na padulong pa din Lord. I pray you arrive safely, Lord. Ihatag ka na mo, Ginoo, ang kusog na akong ikinahanglan, Lord. Alam sa tibok na panimbang. Kung gayang sa Ginoo, ang tanan na tutudlo. Ikan sa Sunday School, sa agro, sa youth, inuman sa mga bata. Ihatag ka na mo, kaalam, Lord, na akong ikinahanglan. Yatag ka na mo kung siya wala ka na mo hindi nga kamuntan. Ang dama mo kasing-kasing mo. I pray na mata mo sa andang Ginoo ng patudlo, andang Ginoo ng dawat sa mga pulo, kung kini mga pagpanto. Hindi mo ang gisalig ng tanan, nag-ampo kami ng ikaw gayon, ang pasundan sa ngalan ng Jesus. Amen. Okay, mahayong buntag. Mahayong buntag sa tanan. Sa online, mahayong buntag. Now, last Sunday, akong gitunan ang verse 1, 2, and 3 sa Ephesians chapter 2. No? Yan po sa Ephesians 1, 2, and 3, and you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air,
of the Spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Now, ani nga passage, mao ni ang gitawag nato nga kinabuhi nato sa panahon nga dili pa ta mga magtotoo diha ang Kristo. Mao ni ang estado sa atong kinabuhi at tubangan sa Dios sa panahon nga wala pa ta diha kang Ginoong Hesus. In short, wala pa moabot sa ato ang grasya sa kaluwasan. Mao ni ang ato ang spiritual nga kondisyon. O gi-describe ni Apostle Paul nga ang ato ang estado kaniadto, ang ato ang spiritual condition kaniadto is daw sama sa usa ka patay, spiritually dead. Man is totally rebellious against God, living in disobedience. Galing sa Romans chapter 8 verse 7, dili lang ang tao nga wala pa diha kay Lord Jesus, dili lang nga dili siya mo submit, dili siya magpailawom sa kamanduan sa atong Ginoo, kundi wala siya capability to submit sa lordship ni Lord. And in addition to that, sa verse 3 sa Ephesians 2, nailawom pagid ang tao sa kapungot sa Ginoo. Itawag ka na children of wrath, mga anak sa kapungot. Ang kinsa nga kapungot? Of course, kapungot sa aton Dios. Pungot ang Dios sa ato, suko ang Dios sa ato, may kaligut-gut ang Dios sa ato. Tungod kay nagkinabuhi ta uyon sa kalibutan, nagkinabuhi ta uyon sa pamaagi sa yawa, nagkinabuhi ta uyon sa kagustuhan sa atong unod. Ug kini tanan dili ni kahamutan sa atong Ginoo. Now, sa simple nga panguna-una ug pagpanabot, mas lalo pa nato masabtan nganong ang kaluwasan grasya. Amen? It is because tungod kay ang atong estado sa espirituhanon, ang kondisyon sa atong espirituhanon at ubangan sa Dios, gitawag kita nga mga patay. Muna makaingon kita, grasya rin kita ang kaluwasan. Kay gihulagway kita ni Apostle Paul daw sama sa usa ka patay. O dili lang patay kita diya sa espirituhanon, kundi nailawom pa kita sa kaligutgod sa atong Dios. So, kung atong i-evaluate ang verses 1, 2, and 3, sa simple nga pagpanabot, it is a negative statement. Di ba? Ang 1, 2, and 3, kung tanaw na to, it is a negative statement. Christianity is a life of hope. Dili lang bingunta nga positive thinker ta. But it is because of the God that we know and the God whom we worship. Yung pa ni Apostle Paul sa Romans chapter 15 verse 13, now may the God of hope, kinsa ang atong Dios? May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope with the power of the Holy Spirit. Now, kung ato i-observe ang mga letters ni Apostle Paul, kasagara adun may contrast. Ugamit siya o usa ka pulong nga maghatag og relasyon sa mga statement nga iyahang buhian. So, ini sa verse 3 and 4, unsa ang contrasting words nga makita nato sa verse 3 and 4. May tag contrast, tanaw nato unsa ni nga mga words
nga itagaan ni Apostle Paul o pagtandi. Lantawa, unsa nga mga pulong ang nasa verse 3? Unsa ang nasa verse 3? Pagkatapos kitang tanas sama kanila na pinabuhi sumana sa tahanan ng kaligpon. Ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug una-una. Usa tungod sa atong tawhanon kinaiya, di kaligot-gutan. Okay. So number 1, makita nato sa verse 3, tungod sa atong tawhanon nga pagkinabuhi, unsay reaction ni Lord? Tungod sa atong tawhanon nga pagkinabuhi, kaligut-gutan. Di kaligut-gutan ta sa karon. Unsay kontras sa kaligut-gut diha sa verse 4? Ayun. So unsa ang duha ka word nga naay contrast? Kaligut-gut o di ba? So naay paglaom no. Gikan sa verse 1, 2, paingon sa 3, kung diha ra tataman, wala makalulo. Di ba? Nailawang ta sa kaligut-gut. Verse 1, 2, and 3, ang conclusion ana, subject ta sa condemnation. So naay contrast. No? Ingon pa sa mga bigatin nga mga magtutudlo, every time kuno nga makabasa sila og word nga apan. No? Anong word kuno nga apan? Or sa English pa, but. No? Dili lang na siya basta nga conjunction. Nga maghatag siya og signals sa ato unsay relationship ani nga mga statement, but ang word nga but sa Christian language, sa ato nga lengguwahe, ang word nga but is equivalent to hope. Naipaglaog. Apan. Apan. O, di ba? Sa verse 3 good. Nailawang ta sa kaligut-gut. Apan. O, di ba? Maghatag sa ato. Wow, nindot ni, naipaglaog. Di ba sa Romans 15:13 kaganyan, sa tungingon ni Apostle Paul, kinsa ang atong Dios? Sa Romans 15:13, unsay kinaiya sa atong Dios? Sige daw, balikin yung Romans 15:13, unsa ang atong Dios? God of hope. He is a God of hope. So kita diha nga mga Kristohanon nabuhi diha sa unsa? So dili lang nabuhi ta sa pagtuo gugma kundi nabuhi pud ta sa paglaom. Manang para kay Apostle Paul, di ba sa mga letters ni Apostle Paul, even Peter, di ba? Unsay naa sa Christian? Faith, hope, and love. Di ba kanang tulo? Panunay na, faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Nagani Christian artist, sikat na Christian artist na naa sila i-compose na kanta about faith, hope, and love. So, naay wrath sa verse 3, sa verse 4, naay mercy. Amen? Naay wrath, naay kapungot, sa verse 4, naay kaluoy. So, ang ato day Dios, part sa iyahang attribute, part sa iyahang character, He is a God of justice. He is a God of justice. Nga naman, hukman niya ang sala. Hukman niya ang mga makasasala. Dili lang siya God of justice, but He is also God of mercy. Kinsa ang subject sa iyahang mercy? Kinsa ang subject sa iyahang mercy? Sa verse 3. Katong nailawom sa iyahang kapungot. O, di ba? Nindot kayo, Lord, salamat. Kaniadto, nailawom ko sa imong kapungot, pero Lord, imuha day kong gikaluyan. So, dili pa lang adaan, naana kay gamay, nga view, makayong ka nga, salamat sa imong grasya, Ginoo. Grasya lagi di ay. Kaya kung wala ang kaluoy sa Ginoo, at ay cancel ang kaluoy sa Ginoo, wala. May lawang kita sa kapungot sa Dios. May lawang kita sa padulong kita sa kalaglagan. Pero, yun si Apostle Paul, apan. Right? So sa verse 3,
makita nato ang problema sa tao. Unsa ang problema sa tao sa verse 3? Unsa ang problema sa tao sa verse 3? Katong kagani akong ingon. Man is under the wrath of God. That is, wala problema sa tao. I don't know kung nakita ba na nga problema sa mga ordinaryo nga tao karon. Sino una? Nakita ka na nila? Ang mga tao karon, sige ka problemahan nila. Ang sige ka problemahan sa mga tao karon. Yung mga basic needs, tama? Basically, adlaw-adlaw mo panginahanglanon sa lawas. Mao gid na gitan-aw sa mga tao nga problema. Kwarta. More on, ang ilang gikaproblemahan is nakafocus sila sa material. Tama? Mo-agree mo sa ako ang mga tao karon, ang ilang gikaproblemahan nakafocus sila sa material. Domingo nga Domingo, kailangan pa mag-overtime. Domingo nga Domingo, ito si Lord, keep the Sabbath. Pero Domingo nga Domingo, i-overtime pa gyud. So, sa'y problema. Kay naa sa pagpanginahanglan sa material. Pero kabalo mo, dapat diyunta makita sa mga tao na ang pinaka-problema gid sa tao is dili na. Ang pinaka-problema gid sa tao is that ang iyang sitwasyon, kondisyon, ang estado niya atubangan sa Dios. Di ba tanawan ninyo ang Psalm? Psalm chapter 7 verse 11. Sige daw, kuman na sa tuwa. Psalm chapter 7 verse 11. Okay, naanat ha? Ingat pa sa Psalm chapter 7 verse 11, God is a righteous judge. Unsa ang kinaiya sa atong Dios? Matarong. Amen? God is holy, God is pure, He is blameless. In Him there's no hint of darkness. He is pure. Kaya ang iyang judgment is always pure. Makatarunganon kayo ang iyang justisya, nga naman, tungod kay matarong siya nga Dios. Tanawa, sa ingon sa psalmist. And a God who has what? A God who has indignation every day. Tungod kay matarong siya nga Dios, normal lang sa iya nga unsa. Tungod kay matarong man siya nga Dios. Normal sa Dios nga magbaton og kapungot sa mga taong dautan. Tungod kay matarong man siya. Halimbawa, kita, Christian ka. Kung magbuhat og dautan, do you think si Lord malipay sa ato? Halimbawa, ikaw, tarong ka nga ginikanan, nakadungog ka nga ang imong anak nagbuhat og mali. Malipay lugar ka? Nakabalo ka nga imong anak nagbinuang, naigibuhat nga dili maayo. Unya ikaw, wag gani ka gabuhat anak. Gatudlo pa man gani ka og tarong. So kung nadunggan nimo nga imong anak nagbuhat og dili maayo, unsa man? Malipay ra ka? Baliwala on nimo, okay ra na. Okay ra na. Mana lugar ka? Di ba dili? Kung kita gani, tao rata, nga masayop ra gyapon ta, dili gani nato itolerate ang sala sa atong mga anak, unsa na lang ang Dios nga maskin gamay, walay kadautan diha sa iya. Lunlon katarong ang nasa iya, putli ang Dios. Mo nang matarong gid kanunay ang iyang hustisya. Kag kinsa siya adunay kapungot sa mga taong dautan. O giyon sa pag-describe ang kapungot sa Dios diha. Iyang bairon ng iyang hinagiban o iyang inaton ng iyahang pana. Para man kang ginsana. Sa verse 11, para sa mga tao nga dili maginulsod, nga mga tao nga nagbuhat og dautan. Ingon ana ang Dios. God is angry with the wicked every day. Now let's go sa Hebrews. Hebrews chapter 10 verse 26. Hebrews chapter 10
verse 26. Sige daw, kinsay makabasa sa Bisaya? Kay wala unay sakripisyo. Verse 26 na? Sige daw. Kay wala unay sakripisyo alang sa mga sala. Kung tuyoon gayon nato ang pagpakasala. Kasi yun, yan lang. Kasi yun, if we go on sinning willfully, katuyuan yun, sinasadya. If we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Now, jump sa verse 30. Kasi yun sa verse 30. Kay nasayod kita, kinsa ang nakingon. Manimalot gayon ako o pamayon ko sila. O kinsay man naging ana? Ang Dios. Manimalos ako o pabayron ko gayud sila. Mo lang kanang mga tao nga nagbuhat sa ato o dili maayo nga makaingon ta nga murag gidaog-daog gyud ta, inaapi tayo. Mao ni ang atong pinapanghawakan. Ingon ni Lord, ako ang pagpanimalos. Sige lang. Ang Kristohanon nabuhi sa pagpailog. Amen? Mag-agree mo sa ako? Na ang Kristohanon gakabuhi diha sa pagpailog. Pailog lang kung gidaog-daog ka karon, sige lang. Time will come. Si Lord manimalos. Ihatag kang Lord ang pagpanimalos. Now, sa verse 31, yun sa pag-describe ang kapungot sa Diyos. Verse 31. Kadili isang gayon ang pagpahulog nato sa kamot. Oh, see? Yun sa pag-describe ang kapungot sa Diyos. Nakadumdum ko sa una, naiiro sila ni Aba sa una, uyab kami ni Aba. Pag once makadungog gani siya o kanang liti, manimdog yung balahibo nga, murag, dili siya mapakali, murag siya kakabuang. Pag makadungog siya o kanang liti, dalugdog, ingana, malisang siya. Ang amo bupirtahan sa likod, isapawan na nga na ako plain sheet. Kaya di sa time, gipagawas na mo siya. Pasko man to. Natabol mo ba sa Pasko, grabe ba yung mga buto-buto? Basta kay pag-abri na ako sa buntag, ang pitahan sa likod, napuno o kiniitan, hapit na mabangag ang ilaw. Kay grabe nga kalisang sa iro. Ako ka na, simple lang na nga hulagway sa word nga kalisang. Unsa na lang ka ha, kung naa na ang kapungot sa Diyos. Unsa ka ha, kung naa na ang kapungot sa Diyos. So dapat lang gibiyay ang Diyos unsa? Ang Diyos kahadlukan. Tungod kay ang kapungot sa Diyos makalilisa. Now, ang pangutana karon, balikan nato ang ato ang main theme. Nganong matawag man nato ang kaluwasan nga grasya? Sumala sa verse 4. Ephesians 2:4. Nganong matawag man nato nga ang kaluwasan grasya ra gid sa Dios? Sige daw. Okay. Ingon pa ni Ate Bibit, grasya ra gid ang Dios ngano man ang ingon diya tungod sa iyang napaisawan mo nabasa. Sa verse 4. Ayun. Diba? So, number one. Kay mo man yung atong gitun-an, ang kaluwasan, grasya lamang sa Dios. Pero para mas masabtan nato, anong gitawag na siya nga grasya? I-guide ta karon sa sinulat ni Apostle Paul. Let us remember nga ang gisulat ni Apostle Paul sa chapter 3, ipadayag rapod ni sa Ginoo sa iya. Ha? So meaning, dili ni iya ni Paul. Dili ni kaugalingong panguna-una ni Apostle Paul na tagaan sa nato na o foundation week. Jump ta sa chapter 3. Chapter 3. Chapter 3. Verse 3.
Hmm. Gibutyag o gipadayag sa Dios. Ayun. Ayun, diyan lang. So meaning, mo na foundation ka na, di ba? Na ang gisulti ni Apostle Paul, di ni iya-iya lang nga panguna-una. Gipadayag ni sa Ginoo sa iya. So kini tanan nga mga kamaturan nga atong mabasa sumala sa gisulat ni Apostle Paul, it was revealed to him by God directly. Ha? So kung saan kamatuoran, mahitungod sa kaluwasan, nga ang kaluwasan, grasya. Amen? O adunay mo suporta niya. Nga nung makaingon ka, nga grasya. Balikan na to, number 1. Nga nung grasya man ang kaluwasan. Una-una, verse 4. Kung sa igingon ni Apostle Paul, but God, being rich in mercy, because of His great love, with which He loved us. So meaning, ang kaluwasan, grasya, because salvation is founded in the greatness of God's mercy and abundance of His love. Nganong makaingon ta na grasya ra gyud ang kaluwasan? Tungod kay ang kaluwasan nakabase siya sa grabe nga kaluoy sa Ginoo sa ato ug sa iyang gugma para sa ato. Familiar man sa ato ang John 3:16, no? Kisa mo kami memorize John 3:16. Familiar mo igay na? No? Kung saan nga kinaiya sa Dios ang naa diha gi-display love. Sa John 15:13, unsa nga kinaiya ang gi-display? Unsa nga kinaiya ni Christ ang naa? Sa John 15:13. Kung sa John 3:16, it is all about the Father's love. Sa John 15:13, unsa nga love? Kan kinsa nga love? Sige daw. Ayun. Oh, kan kinsa na love? He laid down His life. Ayun. So, unsa ang foundation? It is because of the mercies of God. It is because of the abounding love of God. Muna makaingon ta nga grasya ra gyud. Kay kung walay kaluoy ang Ginoo sa ato, kung ang Dios wala siya magpasinati sa iyang gugma sa ato, sigurado gyud asa atong padulngan. Sigurado gyud. All of us will perish. All of us will be condemned. Pero pasalamat na lang ta tungod kay ang atong Ginoo adunay kinaiya nga maluluyon. Adunay kinaiya nga mahigugmao. Walang isip Christian, kita nga nakasinati ug nakasabot nga ang atong Ginoo maluluyon ug mahigugmaon, unsa pud dapat ang atong ikinabuhi. Pariason man nato tong sulugoon nga nakautang sa hari. Unsa gibuhat atong sulugoon nga nakautang sa hari? Unsa gibuhat niya sa isig ka sulugoon? Nakadungdong ana, ilatag na ni Christ nga illustration nga naay sulugoon, dako kayo utang sa hari. Apan dili siya makabayad siya utang. Daw imagine nimo na, Lord, dako kayo utang. Ang akong sala, di ba? Ingon si Apostle Paul, the wages of sin. Grabe ko ka makasasala, dili na mabayaran ako. Pero unsa ingon sa hari? Grabe ang kaluoy nga gipakita sa hari. And then, sa diha nga nakita sa sulugoon, ang iyang kapwa nga sulugoon, nga adunay utang po sa iya, unsa iyang gibuhat? Sa diha nga iyang gipaninglan, kanya di makabayad. At daghang kay Kristohano ningon ana ha? Naka-experience sa kaluoy sa Ginoo, pero pagdating niya isig katao, di ka walang maluoy. Ha? I pray Christian, ha? I pray Christian na kung kita tinuod kita nga nakasabot
nga resulta ta sa kaluoy sa atong Ginoo. Dapat magkinabuhi pud ta nga maluluyon ngadto sa uban. Amen. Kaya di ba makaulo kayo? Ga simba ta sa maluluyon nga Dios pero di ganit nakabalo-baloy sa uban. Sa mura ta katong sulugon lagi. Nakwit sa iyong utang pero pagdating sa nakautang sa iya, gituok. Giluok. Ay. Okay, so balikan nato number 1. So itong number 1, nganong grasya ang kaluwasan? It is founded in the greatness of God's mercy and the abundance of His love. Ikaduha. Kung sa ikaduha nga reason, nganong makaingon ta nga ang kaluwasan is grasya. Ha? Yes, Ephesians 2, verse 4. Ano makaingon ta na grasya ang kaluwasan? Sa ingon ni Apostle Paul. Sa verse 5. Verse 5. Verse 5. Okay, unsa? Balikan sa ato. Unsa atong condition? Patay. Unya, unsa ingon niya? Okay, nganong grasya man? Kay ang kaluwasan dili bunga sa atong buhat. Kinsa ang nagbanhaw? Kinsa ang nagbanhaw sa ato? Ikaw ba ang nagbanhaw sa imong kaugalingon? Ha? Kinsa man ang nagbanhaw sa ato? But God being rich in mercy, abundant of love, kinsa ning He? The God, He made us alive. Together with Christ and raised us up. Kinsa ang naghatag kinabuhi sa ato? Ang Dios. Kinsa ang nagbanhaw sa ato? Ang Dios. Anong kailangan na buhaton sa Dios? Kay ang tao walay kapasidad sa paghatag o kinabuhi. Usahay ba na yung statement na tarungon nato ba? Dapat makurit ninyo mga statement usahay, ma? Halimbawa, na tao hapit taligsan. And then karon, na nakabira sa iya. Di ba? Na nakabira sa iya. Uy, ano din ang tao? Okay, may na lang nabira ko nimo, patay na ang tao karon. So murag naitabo, utangan ka atong tao, murag nadugtungan ang imong kinabuhi tungod adto nga tao, murag katong tao mo'y nagdugtong sa imong kinabuhi. Ang tao walay kapasidad nga makaproduce og kinabuhi. Gikan pa na siya sa sinugdanan. Di ba sa Genesis chapter 2 verse 7? Kinsa ba ang source of life? Genesis 2:7. Sige daw, tanawan niyo, kinsa ang source of life? Ayun, man became a living. Why? Because the Lord breathed into his nostril the breath of life. Mo na reason nganong ang tao nakabaton og life because of the Lord. The Lord God breathed into his nostril the breath of life. So meaning, there is only one source of life. Abalo mo sa pinaka-picture sa salvation by grace, that you are resurrected. Ang pinaka-picture na makita nato, ang story sa life ni Lazarus. Okay, ito sa John. Sige daw. Indot na. John chapter 10, verse 27. Gusto na nga, anong John 10? John 10 man nga ang Lazaro, John 11 man na. Katawa sila. Pati ang naminaw. Di ba ang Lazaro, John 11 man na?
Na, John 10 malagi itong tanawon. O sige, tanawon itong sinasa John 10. Actually, ang John 10 is the foundation. Tanawan yung sinasa 27. Oh, and then? Okay. Kasi yun ni Christ, I give them eternal life. Ang unang foundation, I give them eternal life. Muna claim ni Christ, meaning, Jesus is God. Sa simple nga pangunauna. Amen? Because sa Genesis chapter 2, only God can produce life. And then here comes the Lord Jesus. Ngayon siya, I give them, dili lang basta na life, but eternal life. And then ang pinaka-concrete gift nga evidence na able si Lord Jesus Christ makaproduce of life, pag-abot nimo sa John chapter 11. Unsa ang story sa John chapter 11? Ayun! Muna'y pinaka-ebidensya na gipakita ni Christ nga ang gisulti niya sa mga disciples, able ko makahatag og eternal life. Okay, magitatag paghitabo. So dili aksidente nga si Lazarus nga amigo ni Lord Jesus Christ, amiga po niya ang mga igsoon ni Lazaro nga nakaadto si Christ o si Lazaro ang nga time na matay. So dili na aksidente kundi gipakita ni Christ ang evidence sa iyang gibuhian nga statement nga able ko makahatag og life. In fact, naghatag og life. Anong sabi ni Lord Jesus sa igsoon ni Lazaro? Kasi niya, verse 25. Sige daw, John 11:25. Ayun! Di ba? I am the resurrection and the life. Follow up na ni Christ sa gisulti niya sa John chapter 10. I give them eternal life. And here is the concrete evidence. Okay, pakita ni Lord Jesus Christ ang evidence that He is the giver of life. He is the source of life. I am the way, the truth, and the life. John chapter 1, verse 3, parang ningon niya, nagkaroon ng kinabuhi ang tanan because of Him. Ang sayo niya kay Lazaro? Ang sayo niya kay Lazaro? The dead man. So verse 43. Oh, 11:43. When he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth! And the dead man walked. Muna yung pinaka-concrete na evidence that salvation is by grace. Ingon si Apostle Paul, as for you, you were dead. Sa verse 4 is the contrast. Ang sabi niya, but God being rich in mercy, abounding in love, mo ni ang na-experience nila sa John chapter 11. The mercy. O klaro sa ilang mga mata, unsay nahitabo kay Lazaro. Mo ni ang pinaka-picture that salvation is by grace. Because a dead man cannot produce life to his dead. Walang ay mga prayers sa uban ba? Ang uban, yun sila nga salvation is a collaborative work between man and God. Pero pag once mag-pray sila, yun sila, Lord, I pray. I-open niyo mo ang ilang heart, Lord. Tanawara? Collaborative ko, no, ang salvation sa tawag sa Diyos. Nga kung ang tao, dili mo dawat sa kaluwasan, walay kaluwasan may tabo. Pero nga nung kung mag-pray po sila, mingaman sila, Lord, ablihi ang tao ng kasing-kasing aning mga tao. So meaning, di ba? Malibog ka. Ang kaluwasan, dependent sa tao. Kanya karon pag mag-pray, makita na mo, dependent na sila sa Ginoo. Di ba? So salvation is not the work of any human endeavor, any human effort, no?
Klaro ningon ni Apostle Paul, Ephesians chapter 2 verse 5. He made us alive and raised us up. So that's the second reason. Masa tong first reason kaganiya, nganong salvation is by grace sa verse 4. It is founded in the mercies and love of God. Ikadua, it is not a result of human endeavor, but it is God's intervention. It is solely God's initiative. Again, salvation is God's initiative and intervention. Alam sa verse 5. Diba kay siya may naghatag life, siya ang nag-raise. So meaning, siya ang nag-initiate, siya ang nag-intervene. That is salvation by grace. And last, the last point. Sa inyo niya sa verse 6. Ano sabi niya sa verse 6? Aron magunsa. Ikaduha nga purpose. Sige pa, padayon. Ibuhat kini nga Dios aron umabot nga mga panahon na nakita niya ang iyang paghinting ng grasya. Okay. So meaning, salvation is by grace. It is because of God's purpose. Kaya na ay purpose si Lord. Kaya gibuhat niya ni. It's ang purpose the Lord for us to reign with Christ and to sit in the seat of Christ, because we are in Christ and Christ is in us. Yan pala purpose ni Lord, di ba sa Isaiah? Sige daw. Ano sa ingon ni Lord through prophet Isaiah sa 46? 46:10. Declaring the end of the times things God saying, My purpose will be established and I will accomplish it. That is declarative statement. I will. That is a declarative statement. Meaning, it is a statement of facts. It is a statement of truth, certainty. Buhaton yun sa Ginoo. Tumanon yun sa Ginoo ang iyahang katuyuan. O ang katuyuan sa Ginoo nga nang giluwas ta niya para ipasinati sa ato kining grasya nga atong na-experience karon. Mura lang tag nananaw og thriller. Kung sa salida pa. Ha? Sa salida pa, di ba, na thriller? Kabalo mo sa thriller sa salida? Ha? A trailer ba na? Really? A trailer, yun, tama. Di ba? Na-trailer, di ba, sa salida? Kabalo mo sa trailer sa salida? yes. Kada bang pasilip ba, na maunay ang salida? Pasilip. Dili pagid siya mao ang kabuuan. Mura lang sa gipakita lang sa imo na maunay ang may tabo, ana. Ang grace po ni Lord, mura gipasulyap lang sa tuwa ba? Pasilip lang sa tuwa. Kining na-experience na to. Actually, dili pagid niya ang maong kabuuan niya. Ingon diha ni Apostle Paul, look at verse 6. 7. So that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace. He might show. Ano saan niya ni ipakita? In the ages to come. And that is the purpose of the Lord, why He saved us by grace. So meaning, kung ato siyang isuma total, no? Isuma total, tanan pala, it is solely work of God, ang kaluwasan. Walang grace is, kung ato siya i-define, it is not from yours.
Not from yours, not from within, but from someone. And ang pumuntahan na lang, kinsa na siya. O din sa scripture, klaro. It is the gift of God. Sumala sa verse 8. For by grace, you have been saved through faith. It is not of yourselves, it is definitely the gift of, and kinsa, of God. Any question about salvation by grace? Any objection? Kasi ba na may object rin? Dili, uy. Kung wala ko nito, Ingon Manila, basta ko na ang tao, dili na mangutan na, nakasabot daw na siya. So kung nasabtan, sige, mangutan ako. Mawon daw na. Pag dili na ganun mangutan na, meaning nasabtan na tanan. So karon, para ko na ma-affirm na nasabtan yun, ang teacher mo ay mangutan na. Sige daw. Any one of you can explain salvation by grace in a nutshell. Sige daw. Anyone from you, di ba? Ma-explain mo ang salvation by grace in a nutshell. Sige, Jomar. Dali. Ayaw dali. Kay, di ba mga Christian, wala naman tayo nagkinabuhi sa disobedience. Na naman tayo sa obedience. Parang kitawag bangga. Okay, sige, ali. Sige. Sige na. O, di ba? Gisave ta from disobedience. Karon mga obedient na ta. Sige. Bro. Kaluwasan, grasya. Okay, sige. Gamay lang, mga kuan. Gamay lang na nasabtan ni mo. Ano makayon ka nga grasya rin ang kaluwasan. Sige na. Okay, dali yun. Sige na. Bro. Ano na to? Sunday school man dili man ni preaching. Sige nga. Unsay nasabtan nimo karon may tungod sa ang kaluwasan grasya. Ano na lang? Kaluwasan grasya. Sumala sa atong mga gitun-an. Diri kay parang makadungog sila. Sige na. Murag datong time. Gamay na atong time. Sige na. Ayaw niya. Isa ra man. Wala na ilain usara. Diri. Naay mga taga-online mo di sila kadungog yapon. Sige na. Ay, ulong. Sige na, pray ka ni kadto sa mga unbeliever, dili yun sa church. Sige na. Gamay lang na nasabtan. Sige lang, gamay lang. Portion lang. Kina bro. Kaya mo man ninyo i-share po sa mga unbeliever, di ba? Pag namoy kay istorya ng mga unbeliever, i-share man na ninyo na ang grasya, ang kaluwasan, grasya rin. Sige bro. Sige. Still ka ni Joman, tindog na ka? Shirt naman, shirt. Nutshell ba? Kamay lang ba? Kung si Marlon o si Kuya Maria kung tawagon ka ron, wala, maat na yung kita 12 yan eh. Lugay ka ni sila. Magwali mo na sila. Kaya, diba, unsa tong preaching ni Pastor King? Pag naagani magwali, na yung Sunday school, pangutana mo. Kung di mo mangutana, basin pa dahil sayop na inyo hang. Or wala na yun nasabtan. Sunday school man eh. Sige, diri bro. Ayaw, diri. Anara yung kagalingon nga mugawas mo sa inyo ang shell.
Okay, diya. Dire ko. Ay, ako katupang sa ila. Dili ka tupang. Dire to. Sugod. Hindi sila. Salvation by grace kay diri sa katong Ephesians chapter 2 verse 1 paingon sa 3 is kita mo to. Sa 1 ang gamit ni Paul is mga patay ta. So pasabot pagpatay dili na siya mag-response. Labi na sa mga espirituhanong nga bahin. Metaphor man ang gamit ni Paul diri pag wala kuwal man sa tuwa. So kung patay dili ka kaya mag-response pero ginasunod nato ang gawi ni sa kalibutan ni Satan. So dito ang atong kahimo nga sala na ang atong kinaya is makasasala. So diri sa chapter 4 apan ang Dios nga dato sa kaluoy. So mao ni nga atong Dios is maluluyon diri sa 5 nga bisan patay ta tungod sa atong mga kalapasan yatagan kita niya o kinabuhi uban ng Kristo. So, ang source of life is ang Diyos din. Diya kang Christ kita yang gibanaw. So, that's why sa chapter 8, ang salvation is by grace. Kinagi sa pagtuo kang Kristo. Kinigasa sa Diyos, dili ni siya kinagi sa mga paningkamot sa tao. Is ang Diyos lang maghatag. So, klaro man ang scripture. So, by grace. So, kung namay nabuhat ang tao, sala ra yung matag sa Ginoo. So, walay na dili siya kaya nga pinagi sa atong buhat nga gitigom nato para ta ma-save, no, dili siya. So, ang salvation is pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus nga kinihatag sa Ginoo. So, walay makapasigarbo bisan isa. Kung naman tayo pasigarbo ang Diyos na naghatag sa ating kinabuhi. So, kana lang niya. Salamat. Salamat, bro. So dapat no kita as believers dapat practical ta and then doctrinal. Dapat practical ta, doctrinal. Ang atong practice is based sa doctrine. Ang atong doctrine is based sa scripture. Naging Christian. So, tagaan dyan si Jumar. Kaya bro, nakano na siya, nakabuelo na. Nakabuelo na, kaya nakasulti na si Brad Marlon. Sige bro. Sige bro. Yan na si Brad Marlon. O si mo nang sabtan, may tawag na grasya ang kaluwasan. Sige, dili mo ito. By grace, Epeso 2:8. Kadali lang pa rin mo sikyan. Tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili ikan sa inyong kaugalingon inihatag sa Dios. Ibig sabihin, kita mga Kristiyan nga naluwas, dili ingon nga gikan sa atong pagpanikamot, kundi hatag sa Dios, dihatag sa Dios. Kay kung ato tong balikan preaching sa Dios, kita mga patay ta nga wala tay kinabuhi
apan kita Tagalog gasa sa Dios nga wala man lain mo panaw sa patay dili ang Dios man then siya ang naghatag kanato og grace kana na salamat. Amen. No? At least na walay sabot. No, walay sabot. Short pero walay sabot. Wala nutshell, bro. No? Mubura siya, di ba? Importante na naa ka sa scripture, wala ka ni gawas. Di ba? So, imong gi-challenge ni tata, ate tata, kagalaw, nanay joke. Okay, bigyan ako tawagon. Oh, nutshell, nutshell. Kamay lang yun. Ay lang gigawas sa scripture. Ano ang kaluwasan, grasya rin. Ay, kanunay man natin isulti na ang kaluwasan, grasya rin na sa Ginoo. Imong gana itong statement kanunay, di ba? Grasya rin. Mo po na itong gituan. Amen? Mo na itong gidiscuss. Pila na ka-Sundays na nag-discuss na? I think 3 Sundays na ta. Nato sa Ephesians. Una, Ephesians 2:8. Last Sunday, Ephesians 1, 2, and 3. Karon Ephesians 4, 5, 6, 7. Sige na. Not sure ha? Ayaw nagawa sa scripture. Ayaw na itong mga testimony. Ano lang na learn mo sa scripture? Anong grasya? Dakong grasya ang kaluwasan. Kay? Tungod kay kita kaniadto mga patay man. Oh. Then tungod sa iyang kapag tamaluluyon o dako iyang gugma, iyang gintang giluwas. So, kanang tanan gyud moingon gyud ta ug atong ikalipay gyud nakitang tanan iyang giluwas. So at least, naamoy makasulti, maski mubo, as long as naara mo sa scripture. As long as naara mo sa scripture. Masabta na nato ang anong grasya ang kaluwasan. So, wala pa? Hindi, kinamaguy-guy galilion. Muna hindi ko gaon lang din. Kapag nili, ako kusunahan ba? Kapag nili, raw mo. Kapag nili, raw mo. Maman sila diyan. Yung tagtama. Sige. Tinawan, faith? Faith, sige faith. Faith. Ngayon, minute tayo sa nilagapin sa Sunday School. Sige daw. Ganong ang salvation is grace. Ayaw na, ang faith kay faith mong na. So, in a nutshell naman to, di ba? So, repeat the question again. Idol, para makatungog sila. What's the question? Okay. Okay. Ganong makaingon mong na ang kaluwasan is grasya rin yun. Based sa atong ang sa scripture. Ephesians 2, 1 to 8. 1 to 9. So, salvation, because it's a gift of God. Because even how did it deserving, God forgave us, gave us mercy, and saved us of war. When we say about that chart, wait, the English name. Hindi ang English. Sabot sila. Kung we start about that, about our trespasses, we need to say is kanang nag-wait pagapon us before so far about worldly things. But things change when God get into our life. So, even how dili ko deserving with all the stuff we got out of before, which is mga malaw, I won't gonna elaborate on sa to siya. But God changed everything by looking at mercy and forgiving me. So it's a gift of God. Ayun. Yeah, thank you. It is all about God's mercy. Ngayon, salvation by grace, ang bira na yung sa ato is, dito tayo niya birahon sa mercy ni Lord. It is a gift of God. It is a gift of God. So at least natin yung ng mga understanding about salvation. Importante kayo na, ano man, tungod kay daghan baya Christian karon nga gasimba tuod pero wala ganin niya masabti nganong naluwas siya. Ang basic lang nga masabtan sa tao nganong naluwas siya tungod kay ang Ginoo mahigugmaon. Mo na pinaka basic. Pero ngano man gibuhat na niya
Ngano makaingon man lagitan na grasya, di ba? Ngano makaingon man. Gi-explain pag ayon ni Apostle Paul gikan sa verse 1. Paingon na sa verse 9. I-explain na niya ate pa gani the whole chapter itself kung tanawan na tumayo. So naapa? Kapanglili rigid ko ako, kapanglili rigid ko sa silingan. Kung mahuman ang silingan, mundag na ko. So, napa? Kaya kung pumundag na tanili, basta niya magtabi. So at least wala natin gibuhat ni Manani while waiting to sa... Okay na. Mama, so, mawali na ka ma? Ready na ka mawali? Ano siya? Mawali ko na ko ano. Ate, ano man lang, kung sa line na learn ba? Wala man na kitagaan dyan mong authority to speak kaya that is against. Pero, ang ano lang, sa inyo ang mga na-learn ba? Tanaw na, sige. Okay, mother. Kasi mo na-learn about salvation by grace. Ay, ganapin kayo notebook daw kayo. Ako di, isunod na lang ni mo. Dili po. Dili mo sila taga na ikor naglay. Okay, bawa na to nga ang paluwantang ang kaluwasan is grace, grasya, tungod sa kaluwis sa Ginoo. And ang salvation is, sa ako lang sa is dili ni siya hatag bawi. Once nga gihatag sa Ginoo, hatag niya dili pa sa bitaw nga once nga nakasala ka, bawi ang salvation ka nakasala ta dili na. So sa kaluoy ra gid sa Ginoo, no? Wala ko ka-share. Salvation is because of the mercies of God. Let us all stand, let us pray. Lord, we commit to you our learnings. Ikaw, Ginoo, mo'y padayon, Lord, sa pag-illumine ka naman. Para na masabtan na Ginoo, lalo Ginoo, kining grasya, Lord, sa kaluwasan. Salamat, Ginoo, sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa imong kanunay pagpamuhat sa mga kinabuhi. Sayad kami, Lord, ikaw ngayon nagpamuhat samtang kami nagatuon sa imong pulong. Kay tao walay masabtan o hindi mo pinipasabtan. So, salamat kayo, Ginoo. Amo kang hidayat, hindi pasunungan po. Ikaw, padayon naghatag ko sa kanamo, samtang kami padayon sa pagkabit niya. In Jesus' name. Amen. Break.